Nagpapatuloy ang The Road to Justice PDAF Watch, a PTV special forum. Kanina, Mark, no? Tinanong mo, gaano nga ba katagal magdadrag on, kung magdadrag on nga, itong usaping ito? Itong pinag-usapan natin ngayong hapon, nakikita natin may dalawang larangan. No? Merong usaping legal, yung proseso, at merong usaping ethics. Yung nakita natin gaano tayo katinding nag-deteriorate yung sa sense ng ethics or yung civil righteousness ng ating gobyerno. Tanong natin, Cathy, sa ating mga abogado, kung ano ba yung stages nitong magiging kasong ito. Merong Attorney Luna, na-file na po sa Ombudsman. Saan po ito papunta at gaano po katagal ito? Yung sa inyong nakita lang pong normal na mga kaso kagaya nito. This is a case like no other. No other. So, hindi natin mahulaan yung duration nito. Gaya ng sinabi ko kanina, napakadaming papers ang sinubmit ng DOJ sa the Ombudsman at saka napakaraming respondents ang kinasuhan dito. So, all of these people have rights under the law and the Constitution. Hindi naman pwedeng bilisan lang ng ating Office of the Ombudsman yung kaso just to cater to public clamor for the truth and for quick justice. Hindi naman pwedeng ganon. She is bound by certain rules at batas and she will have to always respect the rights of the respondents. Kaya this will be a very long process. I cannot say it is 1 year, 2 years, 5 years. It depends now on the Office of the Ombudsman at saka yung mga political strategies ng mga abogado, ng mga respondents because they can always question at every stage, pag issue ng order, yung legality or kung merong grave abuse of discretion sa mga interlocutory orders that may be issued. So pwede nilang iakyat yan sa Korte Suprema. And this will further lengthen the process. So medyo matagal ito. And it's very saddening, nakakalungkot kasi this issue has divided us and the people deserve to know what is really going on in government, especially sa ating Kongreso, which has been given that privilege na magkaroon ng project identification. Ito na nga yung PDAF. Ayun. Matatandaan natin na mahigit 30 katao yung kakasuhan before the Ombudsman and iba-iba yung kaso. Hindi lahat po plunder, yung iba malversation of public funds. Pakipaliwanag po sa atin very quickly, Attorney Florendo, ano po ba yung pagkakaiba at ano po yung mga parusa naghihintay kung sakasakali pong makonvict itong mga akusado? Yung sa mga nakasuhan, kung napapansin nyo, ang mga kaso sa kanila, malversation or plunder, di ba? Yung plunder kasi, lahat yan, to put it simply, kumuha ng pondo, nagnakaw sa pamahalaan. Kaso yung plunder, may threshold siya na 50 million pesos pataas at series of acts to defraud and steal from the government. Yun ang ano niya. Previously, death penalty ang naghahantay para sa mako-convict ng plunder. Ngayon hindi na. Dahil nawalan na ng death penalty, bumaba na yung parusa sa kanya. Sir Popoy, dun sa usapin namang ethics, sa mga kwento ng ibang bansa, nagko-correct ba sarili yung society or pwedeng merong gawin ang isang gobyerno para maging deliberate na ituro yung ethics, yung civil righteousness sa kanyang mga citizens? Alam mo, yung UPNCPAG ang nag-pioneer doon sa pag-aaral ng katiwalian o corruption sa Asia, nung hindi pa uso pag-aralan ng katiwalian no? Nung late 70s, gumawa ng 7-country study yung mga profesor ng NCPAG at kasama yung Pilipinas doon sa 7 bansang pinag-aralan. Yung mga iba doon sa 7 yon, ngayon almost corruption-free na sila. Ang isang konklusyon doon na mahalaga na ating alalahanin, sabi nila, sa Pilipinas, ang naging estratehiya in an anti-corruption strategy was hesitant institutional. Yun ang term na ginamit. Hesitant institutional. Ibig sabihin, we tend to rely on laws, we tend to rely on institutions, but we're very weak in enforcing. Ibig sabihin, ang sagot natin, mas madaming batas, mas madaming institusyon, pero hindi naman natin maipakulong yung mga nagnanakaw. Samantalang yung ibang bansa sa Asia, tulad ng Korea halimbawa, ang sabi doon,
environmental ang approach nila, no? Tinuturo nila sa mga estudyante at sa taong bayan na hindi tanggapin yung katiwalian, yung values kasama doon sa pag-aaral. So, ang tanong sa atin ngayon, yung study na ito 1970s pa, 2013 na ngayon. Natuto ba tayo sa mga pag-aaral tungkol sa katiwalian sa Asia? Sir Popoy, Do we pero still- ito bang pagtuturong ito pinondohan ng gobyerno or talagang kusang Kusa. nagtuturo ang mga magulang, ang mga eskwelahan dahil sa pangyayari ng kanilang bansa? Kasama ang gobyerno. Ibig sabihin, bahagi ito ng indoctrination ng mga tao sa gobyerno. Kasama yan sa training, kasama yan sa curriculum ng eskwelahan, na mababa ang tolerance dapat ng mga estudyante sa katiwalian. At ikahiya dapat nila yung mga taong nagnanakaw ng pera ng taong bayan. So ang tanong sa atin, natuto ba tayo? Do we still create more laws? Do we still create more institutions knowing that we cannot enforce it well? Or is it about time that we incorporate it in our educational system? Na turuan ng bawat Pilipino na talagang hindi pwedeng magnakaw. Sa Korea, yung prime minister chinarge sa Quran, nagpunta at naging ermitanyo sa bundok. Sa kanyang kahihiyan, sa kanyang ginawa. Nag-stay siya sa bundok na mag-isa para pagdusahan. yung Sa atin kanyang din ginawa. naman, nagpunta din sa bundok. Medyo resort na. Para magtago. Sa Japan nga, yung nag-collapse na building, yung architectong nag-design at yung engineer, nagpakamatay sa kahihiyan na yung kanilang ginawa ay hindi umabot sa antas na katanggap-tanggap sa taong bayan. Dito, obvious na nagnanakaw, ang sagot kasuhan mo ko. Yun ang malinaw na problema ng ating bayan. Very interesting yung sinabi ni Professor De Vera kasi nasabi rin po kanina ni Senator Sagisag nung ating pag-uusap doon sa Makeup Room. Sinabi niyo po na tayong mga Pilipino ay ungovernable. So, is there still hope for transformation in our society, Senator? Maybe today. Pero nung out of the long ago, nung kabataan ko, talagang iba nun dahil yung boss ko, may uncle, naging gobernador sa Iloilo, mayaman pumasok sa politika, left it poor. At may isang namatay nung early 70s, namatay sa apartment. Ngayon, Coronel pa lang, exclusive, gated, plutocratic village ang tinitiran In other words, nung araw, talagang serious kami sa Makati Elementary School, Rizal High, yung good manners and right conduct. Walang senador na bastos nung na sabihin, kayo, mga ganito, ganun. Talagang, I don't know what has happened since those days. Pero when we were young, talagang may palabra, may delikadesa. Si Chief Justice Moran na-appoint na ambassador to Spain, nung ibabalik ni Quirino sa Supreme Court, lame duck na siya. Sabi niya, leave it to the next president. Kaya hindi tayo kailangan tumingin sa foreign models. Yung nakaraan natin, we can be very proud of it. Ituloy ko lang itong linya na ito bago natin ibalik kay Gio. Attorney Trixie, sa primitive Filipino culture ba, meron tayong natural na sense of ethics o wala? Walang primitive na culture. Hindi na natin ginagawa yon. Politically correct na tayo. What about, let's try to use the word indigenous na lang. Oh, hindi, sorry. Sa Not indigenous- primitive is such a bad word. Correct. Indigenous Filipino culture. Sorry. Okay, sa kultura natin, yun nga yung sinasabi natin. Bilang, for example, ako bilang isang tinatawag na officer of the court, nakikita ko yung sistema natin na in-import natin ito wholesale sa mga Amerikano. Tapos tayo yung nag-a-adapt dun sa sistema. Pero hindi natin, tapos in the meantime, kinikilala pa natin yung sarili natin. Ngayon pa lang natin inaaral ng gusto ang kultura natin. Kakaunti ang oras na ginugugol ng mga educational institutions para kilalanin natin ang sarili natin, alamin ang ating kasaysayan, alamin ang pagkatao ng Pilipino, alamin kung ano yung values natin.
At pag hindi nagtutugma yung values natin dun sa sistema na inadapt natin, magkakaproblema talaga. Kasi kung titignan ninyo, yung forma ng ating gobyerno, medyo masyado tayong Western. Tapos, pag hindi nag-work, Pilipino talaga, hindi kaya. Parang nagsasuffer tayo from national low self-esteem. Pero sa totoo lang, bago pa dumating ang mga kolonyal, ang mga Kastila, bago pa nag-impose ang mga Amerikano ng kanilang brand of governance, governable naman tayo, hindi naman salungat ko yung aking yung boss namin. Merong time na nung dumating si Miguel Lopez de Legazpi, pagpasok niya sa Manila Bay, anong nakita niya? Iba-ibang nation states. May maraming mga bansa, maliliit na bansa na nagte-trade with each other. At saka as early as the 12th century, may international treaty na ang Sultanate of Sulu with China. So, pero halos lahat yon na-erase dahil sa mga sunod-sunod na colonial powers na tumulong sa pagkakalimot natin sa sarili nating pagkatao, sa sarili nating kultura. As a result of this, madali tayong mag-adapt ng, uso yun ngayon. O kaya, dun sa Hong Kong may ganitong klaseng sistema, gamitin nga natin. Pero kung hindi nga magtutugma yun dun sa value system natin, sumasama lang ang tingin natin sa sarili natin. Okay. Sir Gio? Maraming salamat. That was a good briefer on history. Bago tayo magpatuloy, gusto nating pasalamatan si Professor Gerald Albino mula sa ICCT Colleges. Ayan kayo mga estudyante. Dahil dyan, tatawagin natin si Ronalyn Fabro para sa kanyang tanong. Ronalyn? Good day po.